Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni General Fillmore Bondilles Escobar. Isang retired 3-star general ito. Nakalimutan ko yung class niya, class 91 ata. Sabi niya, pinagtawanan niya ng gusto yung mga kwento ni Ramil Madriaga. Lalo na yung pagiging PSG daw niya. Sabi niya, isang civilian, pero presidente mismo nag-assign sa kanya sa PSG. Military unit ang PSG. Tapos naging teacher pa ng tactical driving at strategic transport. Sa mga graduate ng BIP course ng PSG, may maalala ba kayong subject na strategic transport? Parang James Bond ang karakter ni hindi nakita o nakilala ng mga naging PSG commander. Ito si General Escobar, graduate siya ng BIP course. Ang nag-train sa kanya, taga PSG. So, binasa ko ang mga comments dito sa post na ito. Ang daming nagre-react. Sabi niya, sa tagal ko sa PSG, wala akong maalala na civilian na na-assign sa PSG. Tapos yung iba pa na iniinsulto mo naman kami, iniinsulto mo kami na mga na-assign sa PSG. Sabi ng isa, ano yun? Kami, mga elite forces kami. Kasi, ang ma-assign po sa PSG, Scout Ranger, Special Forces, yung mga dapat nag-under ko na ng mga specialized training. Then, after that, mag-under ko ka pa ng specialized na BIP security course. So, puro sundalo yan, ng mga elite soldiers. Tapos ang magtuturo, civilian. Tapos yung strategic transport, wala talagang, yung tactical driving meron. Kung mag-extract ka, extract mo yung isang VIP. Yan, kailangan mo ng tactical driving. Kailangan yung strategic transport. Wala talagang subject na strategic transport. Baka sabi ng iba, baka strategic transport for kidnapping. Kasi nga, itong Madriagang ito, nakita ko yung mga post tungkol sa kanya. Parang na-involve siya talaga sa security matters. May certificate siya na train siya on security as a civilian. Hindi naman ibig sabihin, siguro nung hindi pa siya nahuli sa pagiging kidnap or ransom, baka nag-involve talaga siya kasi may certificate na pinapakita na graduate siya ng security course ng civilian as a security agency, ganun. Meron siyang ganun. Ginamit niya na yun para maging member na siya ng PSG. Hindi talaga pwede. Dahil ako nga, ni minsan, hindi ko pinangarap na ma-assign sa PSG. Although napaka-glamorous o napaka-glorious assignment ang PSG. Kasi the best of the best sa mga sundalo at kapulisan ang ma-assign dyan. By the way, AFP-PNP ang pinagpipilian na joint yan. May mga pulis din na either OPCON or DS ang tawag dyan. So may mga pulis sa PSG. Operation Hindi nga ako na assign dyan dahil ang hirap ma-assign. Tapos, yun pa, civilian, tapos pinaniwalaan ka agad ng, number one,
Si Congressman Abante naniwala kaagad. Wow! Sabi niya, napakadetalyado yung pahayag ni Madriaga. Dapat ito imbestigahan ng Kamara at saka Ombudsman. Wow! Bilib ako dito kay Congressman Abante. So, wag po tayong magtaka mga kaibigan, mga ka-DDS. Baka biglang the following months, mabubuhay ulit ang Quadcom. Quadcom 2.0. Tama o, Quadcom. Kasi itong si Abante, member siya, isa sa mga chairman ng Quadcom last 19th Congress. So ngayon, isusulong daw niya Quadcom 2.0 para imbestigahan itong mga aligasyon ni Ramel Madriaga. So, iharap nila si Madriaga. So, ang tanong, iimbitahin ba nila ang mga former PSG commanders? Nako, baka lalo lang silang mapapahiya pag magkaroon ng investigasyon. Kasi nga, lalong mabubuking, kaya nga dapat pala, mas maganda ito. Mas maganda magkaroon ng investigasyon kasi lalong mabubuking. Kasi may mga kongresista din yan na, alam mo na, baka nandyan si Congressman Marcoleta. Nandyan yung mga ibang kongresista na lumalaban para sa katotohanan. Nako, mabubuking ang napaka-inconsistent itong mga testimonya ng Madriaga na ito. Hindi talaga kapanipaniwala. Kailang may mga naniniwala pa rin. Kasi ang target nila dito, yung may apat na political o partisan group. May mga maka Duterte, may maka Marcos, may mga kakamping, at may neutral. Ang pinakamaraming grupo itong 39% neutral. Kaya yan ang tinatarget nila, hoping na may mapaniwala sila para mas marami ang magagalit kay VP Sara. But good luck sa kanilang gagawin ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. So nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya human na gyud og atop. So nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad. Og dako kayang pasalamat. Unta nga daghang pang matabangan ni Sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo Lola. Salamat kayo no. Matusab sa nang sponsor ni ini. Tabangan ako sa Ginoo dabira ka Sir.
Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa labaw pod sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.